Ang dami nating pag-uusapan dito sa Amazfit TRX3 dahil full pack ito ng features at sensor para sa ating mga runners, trail runners at sa iba pang sport. Disclosure, itong watch na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Amazfit para gawa ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Unbox muna natin to guys para malaman nyo kung ano ang laman ng box. Tara! So kapag binuksan nyo yung box, may makikita pa kayong panibagong box. At kapag binuksan nyo, makikita nyo na kaagad itong watch na napakaangas. And then yung background niya ay mapa. So open natin to. So may another box pa. Box, ayun, dito pala ang bukasan. Yung adapter niya, pwede mong palitan ito ng strap. 22mm yung compatible sa strap na to. And then ito yung pangtanggal ng screw dito kung lalagyan mo siya ng adapter. Ito yung pang screw at ito yung pang push. Tapos yung kanyang charger at type C siya. Magnetic ito. Ayan. Meron pa. Yung manual. Sabi ng iba, hindi sila nagbabasa ng manual, pero ako nagbabasa ako ng manual. So, yun lang yung laman ng box. So, ito guys ay stainless bezel na merong 4 na button. Up, down, cell, and then itong back. Itong back ang power. Tapos, may nakalagay sa kanyang design dito na parang mga bundok. Dito naman ay TRX at nandito yung pangalan ng brand na Amazfit. Kapag pinindot mo yung button ay soft. Dito naman sa strap ay merong logo ng Amazfit. At itong strap na to ay liquid silicone yung material niya. So buksan na natin to guys, tanggalan natin yung cover niya. Ayan. Then dito, nabuksan ko na to guys at pakita ko sa inyo yung animation niya kapag inopen natin. 3 seconds kong pinindot. Amazfit. Guys, yung glass material nito ay Gorilla Glass. Napaka-flawless naman ang animation nito. Kapag pinindot mo tong app, lalabas yung setting niya. Ayan. Kapag pinindot mo naman tong down, lalabas yung widget. Ayan. Kung pipindutin naman natin to cell, ang lalabas ay yung mga sports tulad ng outdoor running, walking, outdoor cycling, strength training, hiking, climbing, pool swimming, at ano to? Open water. Ang dami nagtatanong sa akin ito. Yes, pwede siya. Treadmill, trail running, triathlon, snowboarding, skiing. Tingnan naman natin tong more workouts. Ayan. Ito guys ay merong 170 plus sport modes. Ang dami. Kahapon guys, pag uwi ko dito, ang batter nito ay 96%. Mga ano yan, 9 o'clock ng umaga. Tapos, ini-explore ko siya and then ginagawan ko siya ng review. Tapos, the rest naka-standby mode na to. Kapag bawas pa lang niya ng battery ngayon, so 94%. Ang nabawas sa kanya sa 24 hours ay 2%. Kapag sinuswipe ko siya ng ganito, napaka-flawless ng transition. Oh, wala kang makikitang lag sa kanya. Guys, kapag sinwipe to ng ganito, makikita mo yung mga notification. At kapag halimbawang ipipress mo yung screen, lalabas yung kanyang mga watch face. Guys, marami pang watch face nito sa kanyang app na pwede mong mai-download. Ito ay AMOLED display na merong 1.5 inch
yung kanyang size ng screen, and then umaabot ng 2000 nit peak brightness. So titingnan natin kung maliwanag pa rin ito kapag nasa maaraw. Meron siyang always on display. Ayan. Ako guys, gusto ko na kapag tumitingin ako sa relo, ay nakikita ko na kagad yung details ng takbo ko tulad ng pace, distance, duration. Ayoko nung palaging gumaganon ako. Dito sa watch ay pwede na yon kasi meron siyang wake during workout. So hindi mag-turn off yung kanyang screen kapag ginagamit mo sa workout. So kapag ginamit mo naman yung features na yon, mababawasan yung lakas ng battery niya. Guys, itest ko ito sa outdoor running, yung naka-wake during workout at yung wake on, wrist rise, kung malaki ang pinagkaibahan sa battery. Usapang battery, kapag typical use, aabot ito ng 27 days. Kapag heavy use, aabot ito ng 13 days. Kung gagamitin naman sa outdoor running, yung GPS accurate mode, aabot ng 42 hours. At kung gagamitin naman yung power saving GPS mode, aabot ito ng 72 hours. Meron siyang mode na GPS long battery life na aabot ng 114 hours at GPS max battery life mode na aabot ng 180 hours. Pero ang supported lang nito ay hiking and climbing sport. Kung umabot ka na sa part ng video ito, baka pwede mo naman i-like yung video ko at pa-subscribe na rin ako. Wala naman bayad to. Maraming salamat. Usapang GPS, guys, meron itong 6 GPS satellites at supported na rin ito ng dual band. So kahit saan mo ito isabak, pwede. Hindi lang yun. Meron itong GNSS, Global Navigation Satellite System. Nagulat ako dito kasi kahit hindi ka na tumigil o maghintay sa isang lugar para kumonek ito sa GPS, kukonek na siya. Kahit na naglalakad ka na o tumatakbo ka na. At mabilis siyang kumonek sa GPS. Nung sinubukan kong i-connect sa GPS satellite na nakatigil ako sa open ground, ang bilis niyang i-connect sa GPS. Tingnan nyo guys kung gaano siya kabilis kumonek sa GPS. Naka-single band lang to 1 second. Sabihin natin 2 seconds. Ang bilis naman. At may alarm. Big deal ba yung alarm? Para sa akin, big deal yun. Kasi hindi mo na kailangan tumingin sa watch kung ilang kilometro ka na. At as a solo runner, sobrang na-appreciate ko ang mga simpleng tunog tulad ng alarm. Para siyang music para sa akin. So ito naman guys, ang kanyang heart rate sensor na BioTracker ang tawag. PPG biometric sensor na supports ang blood oxygen. Yung ibang sensor naman ito ay acceleration sensor, gyroscope sensor, geomagnetic sensor, barometer altimeter, ambient light sensor, thermometer sensor. Sa connection naman ito, meron itong Wi-Fi 2.4G at Bluetooth 5.2. Sa mga music lover dyan, meron itong storage, so pwede natin ito lagyan ng MP3. Pwede rin itong lagyan ng map. Pagdating naman sa water resistant, meron itong 10 ATM. Alam ko yung iniintay mo tungkol sa running. So ito na guys. Meron itong training template na gagawin mo sa app niya tapos isync mo dito. Tapos meron siyang interval training. Ayan. Hindi lang yun Meron din itong track run mode. Ayan. Bago sa akin to, ultra marathon. And then, ipo-full charge ko ito ng 100%. Titingnan natin kung hanggang saan yung battery nito. So guys, naka 12 kilometers tayo ngayon at nakuha natin siya ng 1 hour and 11 minutes. Yung battery niya guys ay 97%, so ang nabawas sa kanya ay 3%. Tapos ito guys ay naka always on display habang tumatakbo ako. Hindi lang yun, kanina bago tumakbo, kinonek ko ito sa phone ko para mag-update ng GPS, kaso biglang nag-update, so naka-effect pa rin yon sa lakas ng battery. Kanina bago tayo tumakbo, ang battery nito ay 90%, so tingnan natin kung ilan na nabawas sa kanya. So ngayon guys, naka 12 km tayo at nakuha natin siya ng 1 hour and 12 minutes. Ang difference niya dun sa una natin takbo ay 1 minute. So tingnan natin kung ilan na nabawas sa battery. So 88% yung natirang battery niya. So 2% nabawas sa kanya. Nga pala guys, nakasetting yung display nito habang tumatakbo ng wake on, wrist rise. So ibig sabihin lang nito, maliit lang yung difference sa kanyang battery kung gagamitin nyo yung features na yon.
So ito guys ay papalitan natin ng strap. So tatanggalin natin to. Yan. So ang paikot ay papunta sa kaliwa. Yun. Ingatan niyang mawala to. Ayun. Dito ang kapit ha, kasi pag itong ginapitan nyo, malalaglag to. So, dito ang kapit. Okay. Ayun. Ganon pala yun. Yun. Saktong-sakto. So, ayan na siya ngayon guys. So, pag-usapan natin kung ano ang mga data nito sa running. Tingnan muna natin yung data dito sa watch bago tayo pumunta doon sa app niya. So, ito ang data ng takbo ko kanina. Ayan, meron siyang mapa. Nandito yung distance, pace, duration, average heart rate, average cadence, calories, yung stride length, heart rate zone, graph ng heart rate, graph ng power watch, graph ng pace, at wala na. Dito naman ay yung kanyang training effect kapag sinwipe natin papunta sa kaliwa. Meron pa ba? Wala na. Isa pa. Ayan, nakalagay. View more record in the app. So, dito naman tayo sa dedicated app ng Amazfit, itong SEP app. Dito sa SEP overview, makikita niyo yung core metrics. Ayan. Heart health, step, calories, stress, PAI, at yung weight. Tingnan natin yung data. Nandito yung graph ng pace, graph ng heart rate, post-workout heart rate zone. Ayan. Power watts, meron siya. Power to weight ratio. So, nandito. Altitude, gradient distribution, cadence, stride, training effect, at yung details ng per kilometer. And then dito sa page ng workout may nakalagay na SEP coach. Exercise status, nandito yung B-Auto Max. 50 pa lang yung exercise capacity. So ito yung training load. So may graph din kung nasosobra na tayo o hindi. Makikita nyo. Meron pa dito may record, training templates, heart rate zone, workout data import, achievement prediction, my route, and SEP coach. Dito naman sa tab ng device, nandito yung watch faces, health monitor, notification, reminders, mga setting ito ng watch. Ayan. So, paano natin ito i-connect sa Strava? Dito sa homepage, makikita nyo yung icon ng tao dito sa gilid, sa taas. Yan, tap nyo lang yon and then makikita nyo yung third party account linking. Tap nyo lang, makikita nyo yung Strava. Tap nyo and then, ayan na. And then, tap nyo yung Strava. Dire-diretso na yan. Ako guys, sa mga running watch ko, tulad nito, at yung mga low budget ko na running watch, ginagamit ko lang yan talaga sa takbo. Tapos naka-standby na. Minsan, ginagamit ko yan pag pupunta ako ng mall. Pupunta kami ng grocery. Yan, sinusuot ko yan. Pero pagdating dito sa bahay, naka-standby na lang yan. At saka hindi ko yan kino-connect kung saan-saang app kasi nakakabawas yun ng battery. Kumbaga, hindi ko siya sinasagad. Sa takbo ko lang siya sinasagad kahit na mainit, umuulan, diretso pa rin. Hindi ko yan sinisilong, bahala ka dyan. Susubukan naman natin ngayon kung pwede itong i-connect sa external heart rate tulad nitong chest strap heart rate, itong Rock Bros. So, may nakalagay dito na workout accessories. And then, sinuot ko yung chest strap kasi nag-automatic off siya kapag wala siyang nadidetect na heart rate. So, tingnan natin kung mako-connect siya. Add. Ayan, naka-add successfully na. Ayan, outdoor. Okay. Ayun, nakadetect na siya ng heart rate ko. Guys, pagdating naman sa open area at may araw, maliwanag pa rin yung screen niya.
Pag-usapan natin ng accuracy nito. Unahin natin yung heart rate sensor nito at mag-base tayo sa graph niya. Sa dalawang takbo ko dito, hindi ko nakitaan mag-flatline yung graph nito. So, indication yon na maayos na monitoring. Mag-base naman tayo sa pakiramdam. Kapag tumatakbo ko at napabilis ako, mabilis din yung pagtaas ng bilang ng heart rate nito. At kapag halimbawang bumagal naman ako, dahan-dahan yung pagbaba ng bilang ng heart rate nito. So, para sa akin, maayos ang heart rate sensor nito. So, pag-usapan naman natin yung GPS accuracy nito. Ganon din, mag-base tayo sa graph nito at wala akong nakitang flat line sa graph nito kahit na yung tinatakbuhan ko dito ay mapuno. At masasabi ko na maayos ang GPS accuracy nito. Matibay ba ang battery nito? Yes, dahil 3 days na ito mula nung chinarge ko ng 100%. Ginamit natin ito sa takbo, ini-explore ko, tinetest ko, at ngayon, ang battery niya ay 86%. Kung meron pa kayong tanong dito sa watch, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawang interested ka sa watch na to, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe.